Magandang araw po sa inyong lahat. Sa oras mo ito, ang pag-usapan natin ay tungkol po sa Biblia. Maganda pong pag-usapan ang Biblia dahil ito po ang ginagamit natin sa ating pag-aaral every Sunday. Pag-usapan po natin ay ang Biblia. Yung po ating ginagamit sa ating pag-aaral. Ito po, ating ginagamit sa ating pag-aaral ay ang Biblia. Kaya dapat na malaman din natin ano ba ang tungkol sa Biblia. Kaya pag sinabing Bible, ito po ay mula sa Greek, the Biblia. Ang ibig sabihin nun ay the books, mga aklat. Kasi ang Bible po ay merong laman na 66 books. Ang Bible po merong 66 books. Kaya ang Bible ay collection of books. Kaya yun po ang the Biblia. Greek. At ang tawag din natin bilang mananampalataya, ang tawag natin dito ay the Word of God. The Word of God dahil ang laman ng Bible ay ang salita ng Diyos. Kaya bakit ba, ito pong pag-usapan natin, bakit ba kailangan natin ang Word of God sa ating buhay? Ano po ba ang salita ng Diyos sa ating buhay? Kasi ang tawag natin ay Word of God, salita ng Diyos. Ano po ba ang magagawa nito sa atin? Ano po ba ito para sa atin? That is the Word of God for us. Kaya ito po ang ating tatalakayin. Number 1, ang Word of God po, it is the food for our soul. Ang tao po ay merong body, soul, and spirit. Pero kahit may tatlong parang bahagi, ang tao ay nabubuhay lang sa dalawang mundo. Pag ang tao ay isang hindi naniniwala sa Diyos, ay nabubuhay sa tinatawag na physical world. Siya ay nabubuhay sa mundo. Ito po, itong ating nakikita ngayon, ito po ang tinatawag na physical world, nahahawakan or tangible. Nahahawakan po. Kaya, pero meron pang isang mundo. Ang tawag doon ay spiritual world. Pag ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos, ay nabubuhay lang sa physical world. Pero pag ang tao ay nabubuhay o naniniwala sa Diyos, sumusunod kay Jesus, siya po ay nabubuhay sa dalawang mundo. Ano po yun? Physical world and spiritual world. Bakit? Kasi siya po ay nandito sa mundo, kailangan niya ng pagkain. Pero meron din po siyang buhay spiritual dahil meron siyang koneksyon sa mga tungkol sa Diyos. God is a spirit, sabi po ng Bible. Kaya ang salita po ng Diyos ay ito po ipagkain ng ating kaluluwa. Dahil tayo ay may kaluluwa, ang tao ay pag namatay, ang kanyang physical na katawan or body ay maiwan sa lupa or sa sementeryo. Pero ang kanyang kaluluwa ay buhay na buhay at ito po ang harap sa Diyos. Kaya maghihiwalay ang physical at kaluluwa. Pag ang tao po ay hindi kumakain, ay siya po ay nanghihina. Kaya ang tao po sa mundong ito ay kailangan talagang kumain. Kaya ang pagkain po ng physical ay mga pagkain. At ito po nagpapalakas sa kanya, bibigay ng lakas. Sa spiritual naman, sa ating kaluluwa, ang pagkain naman natin, ang sabi ng Bible, Matthew chapter 4, verse 4, ito po ang sabi, but he answered and said, Jesus po nagsabi, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Kaya ang sabi po ni Jesus, ang tao hindi nabubuhay lamang sa tinapay. Tayo po kailangan natin ng tinapay, pero hindi lang doon tayo mabubuhay. Ang kailangan din po natin ang tinatawag na salita ng Diyos. Yung pong salita na galing sa Diyos ay kailangan natin para lumakas ang ating kaluluwa. Kailangan natin ang pagkain nito. Mahalaga po ba ang pagkain espiritual? Napakahalaga po dahil ang ating physical ay panglupa lamang, pansamantala. Pero yung po ang ating spiritual food na salita ng Diyos, ito po ay hanggang sa walang hanggan. Ibig sabihin, hanggang tayo mamatay, kailangan natin yun. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ang ating kailangan. Kaya, kung tayo po ay hindi nagbabasa ng Bible,
ay hindi natin pinapakain ang ating kaluluwa. Kaya hindi natin alam, payat na pala ito. Sa harapan ng Diyos, payat ang tingin niya kapag hindi tayo nagbabasa ng Bible. Pero sa tao ay wala naman tayong pakialam doon minsan, kahit hindi magbasa ng Bible, dahil hindi naintindihan na ang Bible o Word of God ay pagkain ng kaluluwa. Bakit hindi sila nagbabasa? Dahil hindi nila pinapahalagahan ang kanilang kaluluwa. Alam niyo po, kung naunawaan lang natin, intindihan ang Bible o salita ng Diyos, ay ma-realize natin na tayo pala ay mahalaga pala sa atin ang kanyang mga salita. Kasi meron tayong kaluluwa eh. Yun po ang katotohanan. Kaya kailangan natin ang pagkaing spiritual. Walang iba kundi salita ng Diyos. Hindi po ito once a week nating babasahin. Dahil sa bawat araw tayo kumakain, 3 times a day. May merienda pa. Kaya kailangan natin talaga ang pagkaing spiritual. Hindi lang physical. Hindi lang anong tawag nito, patabain or gawing malusog ang ating physical, kundi pati po ang ating spiritual na buhay or yung pong ating kaluluwa ay kailangan atin din pong gawing healthy. Paano maging healthy? Kapag tayo po ay pinapakain natin ito ng salita ng Diyos sa bawat araw. Sa bawat araw po hindi ito yung once a week, twice a week, thrice a week, kundi every day pakainin po natin ang ating kaluluwa. Kaya tayo minsan nanghihina, minsan nadi-discourage, minsan nanghihina dahil kulang kasi tayo sa salita ng Diyos. Bakit hindi ka kaagad nanghihina pag ikaw ay kumikilos, physical? Dahil pag ikay nagutom na, kain ka kaagad. Di ba? Pag, pakiramdam ko, gutom na, kakain ako. Pero sa spiritual, ang panghihina naman, ito yung madali tayong ma-discourage, madali tayong mag-give up, no? Parang down na tayo. Bakit? Kasi nga, hindi natin pinapakain. Pero pag pinupuno natin ang ating kaluluwa ng salita ng Diyos, ito po ay lalakas, magiging matibay. Kaya napakahalaga po na pakainin natin ang ating kaluluwa. Dahil, ulitin ko po ang Christians ay namumuhay sa dalawang mundo. One is physical world at isa pa ay yung spiritual world. Pag tayo po ay di mananampalataya, nabubuhay lamang tayo sa physical na mundo. Kaya hindi nakapagtataka, hindi tayo nagbabasa ng Bible. O may mga taong hindi nagbabasa ng Bible. Bakit? Kasi sila ay nabubuhay lamang sa physical na mundo. Wala silang pakialam sa spiritual. Pero tayo na naniniwala sa Diyos na may pakialam tayo sa spiritual dahil yun ang ating buhay. Kumakain tayo ng pagkain, pero kumakain din tayo ng spiritual na pagkain. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga po ba ang salita ng Diyos sa ating buhay? Yes, because it is the food for our soul. Okay? Kaya kaluluwa natin ay mahalaga sa ating buhay. Gawin natin healthy para sa pagharap natin sa Diyos ay sasabihin niya talagang healthy ka sa spiritual. Ang pangalawa po, ano po ba ang magagawa? Ano po ba ang salita ng Diyos para sa atin? It keeps us from sinning. Ito po ang pumipigil, humahadlang para hindi tayo magkasala. Sabi po ng Psalms 119:11, your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Ano daw po ang sabi nun? Kanyang isinasa puso o nilalagay sa puso niya ang salita ng Diyos para siya ay huwag magkasala. Sabi po ng Psalms 119 verse 11. Kaya ang Word of God, pag isa puso, no? Kaya nga kailangan basahin natin para mailagay sa ating puso, para mailagay sa ating buhay. Ano po ang magagawa nito? Ito po ang nagpipigil sa atin para gumawa ng kasalanan. Teka muna, paano niya nagagawa yun? Kasi pag nabasa natin yung mga reminders, command, utos ng Diyos, ay sinasabi niya, huwag mong gawin ito, gawin mo ito, huwag mong gawin ito, gawin mo ito. Pag naalala po natin, yung maalala natin, hindi pala pwede yun, ayaw pala ng Diyos yun. Hindi pala masaya ang Diyos pag ginawa ko ang bagay na ito or kasalanan. Kaya pag marami tayong nabasa sa Bible, ay marami din tayong alam na hindi pala ito tama at ito pala ang dapat kong ginawa. Kaya ang ating pong gagawin ay magpatuloy tayong magbasa ng kanyang salita para huwag tayong mahulog sa
kasalanan. Halimbawa, tayo ay, alam niyo po ba na pag tayo ay mag-quit sa pagdi-devotion natin, ay doon dahan-dahan tayong mapalayo sa Diyos at dahan-dahan mahulog tayo sa kasalanan. Yun po ang mangyayari. Kaya may mga tao po na hindi na nagsisimba, hindi na makikita natin sa simbahan, hindi na madalos Bible study. At minsan nga sinasabi nila, pag kukumustahin mo, sasabihin nilang, okay lang ako. Hindi naman ako nawawala sa Diyos. Nandito pa rin ako sa Diyos. Pero hindi naman nagsisimba, hindi po yung totoo. Ang totoo niyan, kapag ang tao ay hindi na nagsisimba, meron na pong diferensya sa buhay niya. Ang posibilidad doon, pag tinanong mo pa yon, inungkat mo pa o tinanong mo, kung nagbabasa pa siya ng Bible, siya ba'y nanalangin na, may posibilidad na wala na nga. Dahil ang tao pong nagdi-devotion, nanalangin, nagbabasa ng Bible, ay talagang magsisimba. Kapag isang tao hindi na nagsisimba, dahil hindi naman siya nagdi-devotion or hindi nanalangin, hindi nagbabasa ng Bible. Kaya yun po ang ugat po ng dahilan kung bakit hindi na nagsisimba, hindi na gumagawa ng tama, gumagawa na ng kasalanan, dahil kulang na ang kanyang prayer at ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya sa time nga na tayo ay parang tinutukso na, no? Pag tayo po ay tinutukso ng diablo, ay i-remind tayo ng Lord na, oops, mali yan, kasalanan yan. Kaya doon po ang ganun kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya kailangan talaga tayo ay magbasa ng Bible. No, basa bawat araw, no. Wala namang limit sa pagbabasa ng Bible. Pwedeng magbasa ka sa umaga, tanghali, gabi, o kung may panahon ka, no, kung anumang oras, pwede ka magbasa ng Bible. Para ito ang magiging mag-remind sa atin na hindi natin pwedeng gawin ito at dapat ito ang ginagawa natin. Okay? Kaya ang magagawa ng Bible ay pumipigil ito para umahadlang para huwag tayong gumawa ng kasalanan. Ito po yung pangatlo. It comfort us. Romans 15:4. For whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Kaya ano po ang sinasabi dito? Ang sabi dito, ang Word of God daw, yung mga naisulat dito, it is for our learning. Teka muna, ano ba ang learning? Ano ba nagagawa ng learning? Ay ito po ang guide natin para ito ang gawin natin. O, tama. Kaya nga nag-aaral tayo sa school para madagdagan ang ating kalaman paano mabuhay sa mundong ito. Yun naman talaga ang pinaka doon behind. No? Hindi lang ito by yung number, formula, mga ganon, o information, kundi paano mamuhay bilang tao sa mundong ito. Kaya iyon po ang mga tumutulong sa atin. Kaya kailangan natin talagang matuto. No? Kailangan natin mag-aral, kailangan natin matuto. Lalo na po sa buhay spiritual. At ang ating pong guide, no? Ang ating nagko-comfort sa atin, ang nagtuturo sa atin paano buhay sa mundong ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang sabi nga dito, we're written for our learning that we through the patience and comfort of the Scriptures might have hope. Kaya sa pamagitan daw ng comfort ng Scriptures, encouragement, ang ibig sabihin, no, sa patuloy nating pagbabasa ng Bible, magkakaroon tayo ng pag-asa. Bakit ba? Bakit tayo magkakaroon ng pag-asa? Alam niyo po, ang Bible, hindi lang naman puro victory or tagumpay ang nalalagay dyan. Kundi meron din pong mga failures, merong pagkakasala, may pagkakamali. Marami po, no? Si David nagkasala, adultery, at saka murder. Si Solomon, no? Marami siyang mga marami siyang asawa or marami din siyang mga kabit. Kaya maraming mga makikita tayo sa Bible na nagkamali or nagkasala. Pero alam niyo po, yung mga bagay na yun ay ang mga taong ito nagsisi din naman sila sa huli. Yun naman talaga, huli naman pagsisisi. Kaya nakita nila mali. Kaya dahil sila ay nagkasala at nagkamali at natuto, ito po ay isang lesson sa atin na huwag nating tularan. Nangyari na sa kanila, bakit pa natin gagawin?
Kaya nga, ang kagandahan nga sa atin, no, meron tayong mababasa, no, dito sa Bible na kung saan nagpapaalala sa atin mali yan. Samantalang yung mga unang mga believers noon ay wala talaga silang mababasa, walang guide, walang magpaano sa kanila na lesson ba na ay nangyari na ito kay David, nangyari na ito kay Solomon, nangyari na ito sa iba't ibang mga tagasunod ng Diyos. No? Kaya lahat ng bagay na ito dahil sila ay nagkamali at sa dulo ay bumalik sa Diyos at natuto sa kanilang mga pagkakamali. Ganon din tayo. Kaya pag tayo nagbabasa ng Bible, makikita natin ang pagkakamali, it's a lesson for us, no, na wag nating gawin. Kaya ang mga nangyari sa kanila at mga tagumpay din, no, marami ding mga tagumpay na nangyari. Ano ang dahilan bakit sila nagtagumpay? Kaya ito po magbibigay sa atin ng pag-asa. Alam nyo, may mga times na tayo po ay down, no, nanghihina dahil sa problema. Parang ayoko na, no, parang pagod ako, gusto ko na mag-quit, gusto ko lang ganito, pahinga na. Pero alam nyo, ang encouragement makikita natin pag nabasa natin sa Bible, magbibigay ito ng pag-asa na sa atin na, habang buhay may pag-asa. May pag-asa pa rin. Ang katapusan ng buhay sa mundo ito, pag namatay na tayo, tapos na ang problema natin. Tapos na rin ang mga stress, no, mga nandito sa mundo. Kaya lang, hindi yung solusyon pag kinuha lang tayo ng Diyos. Pero kung hindi pa tayo kinuha ng Diyos, huwag tayong tumigil. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kasi ang Diyos ay pinapadaan tayo minsan na sa mga pagsubok sa buhay. Ganun talaga ang buhay. Wala naman taong exempted sa problema o sa pagsubok. Lahat tayo ay dadaan doon. Kaya ang maganda lang sa atin ay meron tayong pag-asa kasi ang Diyos nasa sa atin. Ang Diyos tinutulungan tayo. Kanyang mga salita nagbibigay sa atin ng lakas. Kaya it comfort us, no? It comfort us and give us hope na meron pang pag-asa. Kaya paano tayo magkaroon ng pag-asa sa buhay, sa mga problema ang ating naranasan, sa mga kabiguan, sa failure na ating naranasan? Ang gagawin lamang natin, ang encouragement ng Diyos sa atin, basa lang tayo ng Kanyang salita. Pag nabasa po natin ang Kanyang salita, wow, magbibigay ito ng pag-asa sa atin. Bigla tayong lalakas. Ganun po ang salita ng Diyos. Ang Kanyang magagawa sa ating buhay. Ano po ba magagawa ng salita ng Diyos sa atin? Ito po ang sabi dito, no? It is our weapon against evil spirits. Ito po ang panlaban natin sa salita ng Diyos. Ito po ang ating sandata. Kung tayo po ay nasa physical na mundo na ito, ang sandata ng tao ay pwedeng baril or anumang nakakamatay. Kaya yun po ang kanyang panlaban or nakakasugat. No? Pero sa spiritual, sabi nga ng Bible, meron tayong kalaban, Ephesians 6:12, no? For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. Kaya ang sabi po dito ni Pablo na hindi po tayo nakipaglaban sa laman o sa dugo at laman. Ang ibig sabihin ni Pablo dito, hindi tayo, ang kaaway natin hindi tao. Kasi lahat po tayo inilikha ng Diyos. Pero ang diablo ginagawa niya, pinag-away-away tayo. Hindi dapat. Kaya sino nga ba talaga ang kaaway natin? Sabi ng Ephesians 6:12, ang kaaway natin ay walang iba kundi ang diablo or ang demonyo. Kaya principalities, powers, ang tinutukoy po diyan ang evil spirits. Kaya dahil ang evil spirits ay hindi naman natin nakikita o minsan nagpapakita, hindi natin sila nakikita. Kaya ano ang panlaban natin sa kanila? Kundi ang panglaban natin ay ginamit din ni Jesus. Matthew chapter 4, ginamit niya ito po, salita ng Diyos. Kasi nakasulat na yan. No? Ano man na nakasulat yan, pwede nating gamitin panlaban sa diablo. Yun po ang sabi ng Diyos. Kaya ang panlaban natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya Ephesians 6:17, sabi dito, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano daw ang sword of the Spirit? The Word of God. Panlaban natin. Ayan, panlaban natin. Kaya hindi natin matatalo ang diablo sa pamamagitan ng material na bagay. Kaya nga, kalukuhan po yung lalagyan mo siya ng bawang,
demonic din kasi yung ano yung mga tinatawag nating aswang, no? Tinatawag nating aswang. Hindi ko alam kung merong manananggal, pero aswang meron. Yung demonized po yun. Demon possessed na po yung mga tao na yan. Kaya ang panlaban natin ay hindi bawang, hindi din kahoy na ginano natin. Hindi po matatakot ang evil spirit. No? Kahit ano pang mga bagay, image, pictures, ang diablo po ay hindi takot. Alam niyo po saan natatakot ang diablo? Sa salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus. No? Mark 16 verse 17 or 18 yata. No? Sabi ni Jesus, "In my name you will cast out demons." Kaya sa salita ng Diyos, no? Sabihin natin sa diablo, lumayas ka at lalayas po ang diablo. Yun po ang panlaban natin laban sa diablo. Pero pag ang nilabanan natin ang diablo sa pamamagitan ng material, binaril natin, no? Hindi, paano mo babaril? Hindi mo naman siya nakikita. Paano mo siya lalabanan? Hindi mo siya makikita. Kaya kahit anumang bagay dito sa mundo ay hindi ito pwedeng lumaban sa diablo. Dahil ang diablo ay spirit. Spirit ay, ito po ay hindi natin nahahawakan, nakikita. Pero pwede silang magpakita. Yun lang ang lamang nila sa atin. Tayo, hanggang dito lang tayo, limitado po tayo. Kaya kung may diablo na gumugulo sa atin, gumagambala, minsan kasi nagdidikta ang diablo, no? Inanuhan tayo, no? Binubulungan, no? May mga times na gano'n, magtataka ka na lang. Kaya nga may mga taong nagsasabi na may nabubulong sa akin na patayin ko daw. May bubulong. Bakit? Kasi totoo talaga yun. Hindi po katang isip yun. Ang diablo ay totoo. At pwede siyang mag-manifest or magpakita. Makikita pa talaga siya. Kaya nga yung mga tinatawag na kanto or mga white lady, demons po yun. Hindi yung tao. Hindi yung tao na mga nagmumulto. Hindi po totoo yun. Dahil ang totoo, pag ang tao ay namatay, patay na po siya. Hindi na po siya gagala dito sa mundo because God is a sovereign God. What is sovereign God? God is above everything. God is in control of everything. Walang bagay na hindi kontrolado ng Diyos. Kaya hindi pwede sa Lord na pag ang tao ay namatay, dahil siya ay namasaker, siya ay gagala muna dito sa mundo at siya ay magmumulto. Kalokohan po yan. Ang totoo ay ang diablo po ang behind noon. Demons po yun. Evil spirits ang mga nagpapakita, white lady, o sinasabi nating multo, ay demonyo po yun. Pero pag nirebuke niyo sila, sinabihan niyo, in Jesus' name, lumayas ka. Tingnan niyo po, maglalayas ang diablo. Pero huwag kang tumakbo. No? Pag sinabi mo in Jesus' name, pakita mo na hindi ka takot. Kasi ang diablo ay ano yan pag nalaman niya, takot ka pala, lalo kang tatakutin. Kaya kailangan manindigan tayo dahil tayo ay sa Diyos. Ang Diyos ay kasama natin, tutulungan tayo ng Diyos. Kaya anong panlaban natin against the devil na hindi natin nakikita, na nanunukso sa atin? Ito po. No? Sabihin natin sa Kanya na lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya panlaban natin, salita ng Diyos. Isa po magagawa ng salita ng Diyos, it increase our faith in God. Nag-i-increase po ang ating faith. Pag tayo nagbabasa, ay tumataas po ang ating pananampalataya. Ganon din po sa physical. Pag tayo kumakain, tayo ay nade-develop ang ating mga katawan, kaya ang tao ay lumalaki siya, di ba? Mula pagkabata, dahil kumakain siya, lumalaki, nagde-develop ang kanyang mga buto, lumalaki siya. Pero pag ang isang bata ay malnourished, no, makikita mo payat, no, hindi lumalaki. Kaya kailangan niya ng pagkain. Ganoon din sa spiritual. Ang spiritual sa Bible ay meron din pong mga tinatawag na level ng maturity. Merong matured, merong hindi matured o immature, no? At meron ding nasa gitna lang. Kaya nga kung babasahin natin ang tawag nito, ang 1 John, no? Makikita natin sa 1 John ay tingnan natin ha. 1 John chapter 2 12 hanggang 14 ay may sinabi si John diyan. Ang sabi niya, sinusulatan kita, little children. Sabi niya,
Sinusulatan kita, young men. No? Sinusulatan kita, fathers. Kaya meron siyang meron tinutukoy si John na mga klase ng tao. Una, little children. Ito yung mga bagong lumapit kay Jesus o sumampalataya o sumunod kay Jesus. Sila yung mga spiritual baby. Kaya pag bago pa lang tayo yung sumunod kay Jesus, ang tawag sa atin spiritual baby. Kaya yun ang sabi ni John, little children. Kaya itong mga little children na ito, siyempre mga bata ay immature, no? Pwedeng madaling matisod. Hindi pa malakas ang mga buto. Tapos hindi din alam minsan ang kanilang ginagawa kasi bata pa nga, kulang pa sa kaalaman. Kaya ganun din, no? Ang mga bagong mananampalataya, hindi din nila alam ang kanilang ginagawa minsan. Kaya nga gumagawa pa sila ng kasalanan. Hindi naiintindihan. Pero kapag ito ay matanda na, ay ibang issue na po yun. Patuloy pa rin sa kasalanan, ibang issue na po yun. Kaya sumunod ay yung tinatawag na young men. No? Hindi naman siya bata, hindi din siya matured pa. Kaya nasa pa lang siya, gitna. Kaya ang taong ito ay kailangan pa rin niya ng encouragement. Pero ang kagandahan sa kanya, nagmamature na siya. Alam na niya ang mga ibang mga mali. Okay. At sumunod yung fathers, adult or matured na talaga ito. Kaya ang matured ay iba naman ang kanilang sila yung nakakaintindi sa ang tama at mali. Yun lang naman ang maturity. Maturity, ibig sabihin noon, you know what is good and bad. And syempre, gagawin mo yung tama. Ang tawag doon, matured. Kasi alam mo na ang tama eh. Kaya sa buhay spiritual ay merong tinatawag na level din ng maturity. Merong matured, merong immature, nasa gitna lang. At meron talagang immature talaga siya. Kaya merong gitna matured, tama lang, at saka immature talaga. Kaya yun po ang kalagayan ng buhay ng tao. Kaya kailangan po nating lumago sa ating spiritual. At paano mangyayari yan? Ito na po, Romans 10:17. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Paano daw po tayo lalago sa ating pananampalataya? Pakinggan ang salita ng Diyos. Hindi lang naman pakinggan, kundi basahin din. No? Habang tayo nagbabasa, para na rin tayong nakikinig din. Kaya lang, ang pakikinig kasi iba din yun kasi may mga nagpapaliwanag. Diba? May preacher, teacher, ganun, mga ministers, sila yung nagpapaliwanag sa salita ng Diyos. Minsan na hindi natin naintindihan kasi medyo mabigat or malalim na yun, tinatawag na karne na. No? Medyo mabigat, mahirap nang intindihin o unawain. Kaya kailangan din natin pakinggan ang mga nagme-minister ng salita ng Diyos, nagpipreach ng salita ng Diyos. Pero kailangan pa rin natin magbasa. No? Ito po ang paraan para tayo lumago sa ating pananampalataya sa ating Diyos. Bakit tayo lalago? Dahil natututo nga tayo. Ang mga nabasa natin sa Bible, lesson para sa atin para, huwag ko nang gawin ito. Kaya napakahalaga na tayo magbabasa, makikinig ng salita ng Diyos para ang ating pananampalataya ay dahan-dahang mag-increase or lumago. At yun ang gusto ng Diyos, expectation ng Diyos na hindi tayo manatiling bansot, or baby. Kaya ang expectation ng Diyos habang tumatagal tayo ay nagmamature. Hindi tama na 5 years time mananampalataya sa Diyos, sumusunod kay Jesus, immature pa rin tayo. Ang ibig sabihin, hindi tayo obedient. Disobedient tayo. Kaya habang tumatagal ay natututo tayo, mali pala ito, kaya susunod na tayo sa Diyos. Ang ibig sabihin, nagpapakita na tayo ng tinatawag na maturity sa spiritual. Yan, napakahalaga po na tayo ay magbasa ng Bible para tayo, ang pananampalataya natin ay umakyat at mag-mature. Perfection ay mahirap talagang abutin, pero yun ang ating target, yun ang ating goal sa buhay natin sa mundong ito. Target natin is perfection. Pero hindi talaga mangyayari yan. Perfection will happen in heaven. Sa langit doon talaga perfect, pero sa lupa hindi pa. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi pala magiging perfect sa mundong ito. Hindi na lang ako hindi na lang ako magbabasa ng Bible, hindi na ako susunod sa Diyos. Mali din 'yun. No?
ang encouragement sa atin ay papunta tayo doon sa perfection or maturity. Okay? Kaya ngayon pong oras na ito, ang ating pong natutunan ay ano magagawa ng salita ng Diyos sa ating buhay. Napakarami pong nagagawa ang salita ng Diyos. Marami pa po. Marami pa tayong makukuha sa salita ng Diyos kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayong oras na ito, encouragement ko po sa bawat isa na huwag tayong tumigil sa pagbabasa ng Bible. Huwag tayong tumigil sa pakikinig ng kanyang salita. Tuloy lang tayo, tuloy. Huwag tayong mapagod. Every Sunday, manood tayo. Ito naman ay nandyan lang naman sa Facebook, Church of the Great God page. Tingnan nyo lang po doon, makikita nyo po yung video na ito at pwede nyo po ulitin uli. At mga luma, nandoon din po. Kaya tuloy lang, pakinig, huwag magsawa. Huwag nating pagsawaan ang salita ng Diyos kasi ito po ang buhay natin. Without the Word of God, we will die spiritually. Kaya ang kailangan natin ay pagkain sa spiritual para tayo manatiling nakakonect, may connection tayo sa Diyos. At sa time na tayo kukunin na ng Diyos, at darating naman talaga yun, kukunin na tayo ng Diyos, ay pupunta tayo sa Kanya. Bakit? Kasi tayo nanatili sa Kanyang salita. Kaya tuloy lang, tuloy. Salamat po sa inyong panunood at lalo tayong magpasalamat sa ating Diyos dahil ang Diyos po ay napakabuti sa ating binigyan tayo ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig sa Kanyang salita. Napakabuti talaga ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong tumigil sa pag-aaral ng Kanyang salita at patuloy tayong magkita. Next time, kita ulit tayo Sunday. God bless po sa inyong lahat.